Sa likod ng payapang anyo ng lawa ng Taal, sa malamig nitong tubig na mistulang tahimik at walang bahid ng kasamaan, may mga lihim na unti-unting lumilitaw. Hindi ito katang-isip o alamat na paulit-ulit lang na kinukuwento. Ito ay kwento ng tunay na buhay, kwento ng karahasang piniling itago sa katahimikan, at kwento ng mga inosenteng nilalang na bigla na lamang naglaho, na para bang ang kanilang pag-iral ay walang halaga sa mga makapangyarihang nasa likod ng lahat. Ang mga pangalang dapat sana'y hindi nadamay ay isinama sa listahan ng mga kailangang patahimikin. Ang isa'y isang lalaking hindi naman sangkot sa kahit anong kalakaran. Ang isa na may isang babae, buntis pa, na bitbit ang isang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang kapalaran nila ay parehong malupit. Pareho silang tinanggalan ng pagkakataong mabuhay. At ang itinuturong dahilan, isang pangalan na kilala sa mundo ng sabong at sindikato, si Atong Ang. Ayon kay alias Totoy Patidongan, dating kanang kamay ng tinutukoy na sindikato, matagal na niyang pinipilit lunukin ang kanyang konsensya, ngunit hindi na niya kayang manahimik pa. Lalo na't mismong ang kanyang kinakapatid na si Kuya Kenneth, ang isa sa mga naging biktima ng kalupitan, brutal itong pinaslang sa Mandaluyong, isang krimeng hindi basta nadulas, kundi planado. May direktang utos at walang kahit anong habag. At hindi doon natapos ang bangungot. May isa pang nadamay, isang babaeng nagdadalang tao, wala ring kaalam-alam sa mga galawan ng sindikato, sinasabing may maliit na atraso ito kay Atong. Pero sa mata ng kapangyarihang iyon, sapat na raw iyon para patahimikin siya habang bitbit ang buhay sa kanyang sinapupunan. Walang pinili, walang sinanto. Sa mundong ginagalawan nila, hindi kasarian o kalagayan ang batayan ng kapatawaran. Kapag nadungisan mo ang tiwala ng amo, kahit buntis ka pa, wala kang ligtas. Sa ilalim ng sistemang ito, hindi pera ang tunay na puhunan kundi tiwala. Isang tingin, isang tango sapat na para magkaroon ng kasunduan, walang papel, walang pirma. Ngunit kapag sinira mo ang tiwalang iyon, hindi basta utang ang kabayaran kundi mismong buhay mo. Matagal ring nanahimik si Totoy. Pilit niyang inililihim ang lahat dahil alam niyang isa siya sa mga tinitingala at pinagkakatiwalaan. Pero habang lumilipas ang panahon, hindi na niya kaya ang bigat ng konsensyang araw-araw ay humahabol sa kanya. Sa tuwing may pinapatay, sa tuwing may nawawala, tila isa siya sa may kasalanan kahit pa hindi siya ang mismong bumaril. Kaya isang araw sa katahimikan ng gabi, tinakasan niya ang sindikato. Bitbit ang kanyang pamilya, nilisan niya ang mundong dati niyang ginagalawan. Alam niyang hindi ito basta pagtakas. Ito ang simula ng pagtatapat. Alam niyang sa oras na tumalikod siya, siya na ang susunod sa listahan. Hindi pa siya nakakauwi sa Mindanao. Pero may utos na agad mula sa kanyang dating amo. Hanapin si Totoy at bago pa man ito makapagsumbong sa otoridad patahimikin. Agad namang kumilos ang mga tauhan na tukoy kung saan siya nagtago. Ngunit sa mismong oras ng operasyon, may isang bagay na pumigil sa kanila. Kasama kasi ni Totoy ang kanyang pamilya. At kahit gaano kabangis ang mga galamay ni Atong, may mga linya pa rin silang hindi kayang tawirin. Kaya't naudlot ang plano. Ngunit ang pagkabigong iyon ay sinuklian ng mas madilim na ganting hakbang. Ang galit ay ibinunton sa isang inosenteng tao, si Kuya Kenneth, ang kinakapatid ni Totoy. Wala siyang alam sa galawan, walang kinalaman sa sabong, at hindi niya alam na ang apelyido niya ay sapat na dahilan para pag-initan. Itinumba siya ng walang babala, walang paliwanag. At matapos ang krimen, hindi man lang iniwan sa kalsada ang kanyang katawan. Dinala siya sa isang palaisdaan sa may Taal Lake na sinasabing pagmamay-ari ng isang pulis na kasabwat. Doon siya itinapon na para bang wala siyang halaga. Hindi isda ang huling-huli sa palaisdaan, kundi isang bangkay ng inosenteng pinatahimik dahil lang sa koneksyon niya sa isang taong tumalikod sa sindikato. At hindi lang doon nagtapos ang kadiliman. Sa parehong panahon, isang buntis na babae rin ang pinatahimik. Isang ina na may bitbit na pag-asa.
Ngunit ayon sa mga impormasyong aming nakalap, siya raw ay may naging pagkakamali. Isang bagay na sa mata ng sindikato ay kasalanang kailangang pagbayaran. Wala silang sinanto. Kahit babae, kahit may dalang sanggol, tinapos ang buhay niya na para bang isa lamang siyang sagabal. Habang patuloy ang katahimikan sa ibabaw ng lawa ng Taal, sa ilalim nito ay may mga kaluluwang pilit umaahon. Sunod-sunod na mga buto ang natagpuan ng mga otoridad. Sa bawat pagahon ng kalansay, kasabay nito ang bulong ng mga nawawalang sabungero, ng mga iniligpit ng sindikato, ng mga inosenteng isinalang sa madugong laro ng kapangyarihan. Ang lawa ng Taal na minsan nang naging simbolo ng kagandahan, ngayon ay isang dambuhalang libingan. Sa bawat patak ng tubig tila may kasamang hinaing. Sa bawat bula mula sa kailaliman, tila may kasabay na sigaw ng hustisya. At ngayon ang dating tauhan ng sindikato, si Totoy Patidongan, ay hindi na nananahimik. Siya na ngayon ang tinig ng mga pinatahimik. Siya ang nagsasalaysay ng mga lihim na pilit nilubog sa dilim. Ang kanyang apelyido, na dati itakot banggitin, ngayon ay nagsisilbing paalala na walang lihim ang nananatiling nakabaon habang may natitirang taong handang magsalita. Ikaw, anong masasabi mo sa naging desisyon ni Totoy? Tama bang tumakas siya para mailigtas ang sarili at ang kanyang pamilya? O malibang naging kabayaran nito ang buhay ng kanyang kinakapatid, isang taong inosente at walang kamalay-malay sa galit ni Atong Ang? At ang buntis na babae, na bitbit ang pangarap ng pagiging ina, nararapat ba na siya'y binawian ng buhay dahil lang sa isang pagkakamaling hindi malinaw? Ikaw na ang humusga. I-type mo sa comment section ang iyong saloobin at babasahin namin ito. Sa ganitong mga kwento, ang boses mo ay mahalaga. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayo.